isang taunang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos na naglalayong palakasin ang depensa ng bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isa sa mga tampok na kaganapan sa mga war games ngayong taon ay ang pagtesting sa Spider Air Defense System, isang makabagong surface-to-air missile system na nagmumula pa sa Israel. Sa mga makabagong armas na bigay ng Israel sa Pilipinas, bakit tahasang tinutulan ng China ang pagtulong ng Israel sa Pilipinas? Takot na nga ba ito? Yan ang ating aalamin. Ang Spider o Surface-to-Air Python and Derby ay isang makabagong air defense system na dinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na pasilidad at teritoryo ng Pilipinas laban sa mga aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopters, drones at guided missiles. Bahagi ito ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na mag-upgrade ng kanilang kagamitan sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon kay Colonel Michael Logico, Executive Agent ng Balikatan 2024, gagamitin ang Spider sa Integrated Air Missile Defense Exercises na isasagawa sa Central Luzon. Layunin ng mga pagsasanay na ito na masubukan ang kahusayan ng Spider system at makita ang interoperability nito kasama ang mga sistema ng depensa ng Estados Unidos. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas magiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang anyo ng banta mula sa himpapawid. Ang kasunduan para sa pagbili ng Spider system ay nilagdaan noong 2019 sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas, Ministry of Defense ng Israel at Rafael Advanced Defense Systems. Ang halaga ng tatlong Spider batteries ay nasa 6.8 billion pesos. 2 missile batteries na ang dumating noong Setyembre 2023, habang ang huling batch ay darating sa loob ng taon. Ang pagdating ng mga missile systems na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pambansang depensa ng Pilipinas, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea kung saan patuloy ang mga agresibong aksyon ng China. Ang paglahok ng Spider sa mga war games ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang malinaw na pagpapakita ng layunin ng Pilipinas na palakasin ang sarili nitong depensa laban sa banta ng China. Makikita na ang Pilipinas ay hindi lamang umaasa sa US, kundi pati na rin sa Israel upang protektahan ang teritoryo nito. Sa gitna ng tumitinding tensyon mula sa China sa issue ng West Philippine Sea, mas pinaigting ng Pilipinas ang pagbili ng makabagong armas mula sa Israel. Bukod sa Spider Air Defense System, nagpahayag ang gobyerno ng interes na bumili ng iba pang high-tech na mga armas at kagamitan mula sa Israel, kabilang ang mga missile, radar at advanced command and control systems na magagamit sa pagmamanman at pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Noong 2021, tinanggap ng Pilipinas ang 20 Sabra Ascod light tanks at Pandur II armored personnel carriers mula sa Israel upang magamit sa territorial defense. Pinapatibay nito ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga puwersang nanghihimasok, lalo na sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Patuloy na binibigyang diin ng mga opisyal ng gobyerno na ang pagbili ng mga makabagong kagamitang ito ay hindi para sa pag-uudyok ng digmaan, kundi para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Sa kabila ng mga pangako ng diplomasya, tila hindi sapat ang mga hakbang na ito para pigilan ang agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Ang pagdating ng Spider system ay hindi lamang para sa proteksyon mula sa mga air attacks, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kahandaan ng Pilipinas na protektahan ang mga kritikal na bahagi ng bansa tulad ng military bases at mga sentrong ekonomikal. Sa tulong ng military cooperation ng Israel at US, higit na pinatatatag ng Pilipinas ang kanyang depensa laban sa anumang uri ng banta mula sa China. Kasaysayan ng bilateral na relasyon ng Israel at Pilipinas. Ang ugnayan ng Pilipinas at Israel ay may mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan na nagsimula pa noong dekada 1930. Isa sa mga unang hakbang tungo sa matibay na samahan ay nang isagawa ni Pangulong Manuel Quezon ang Open Door Policy, kung saan tinanggap ng Pilipinas ang higit 1,300 Jewish refugees mula sa Europa noong kasagsagan ng Nazi persecution. Ang aksyong ito ng Pilipinas ang naging dahilan
kung bakit hindi kailangan ng visa ng mga Pilipino kapag bumibisita sa Israel. At ganun din ang Israeli tourists na pumupunta sa bansa. Bukod dito, patuloy na pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon sa iba't ibang larangan tulad ng defense, agrikultura at teknolohiya na nagiging pundasyon ng matibay na ugnayang pang-internasyonal. Noong 1947, nagkaroon ng makasaysayang sandali nang bumoto ang Pilipinas sa pabor ng pagtatatag ng Estado ng Israel sa ilalim ng United Nations. Ito ang nagpatibay sa pagiging magkaalyado ng dalawang bansa. Noong 1957, nilagdaan ng parehong bansa ang Treaty of Friendship na nagsimula ng opisyal na diplomatikong relasyon. Simula noon, nagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan, edukasyon at militar. Isa rin sa mga tampok na kontribusyon ng Israel sa Pilipinas ay noong magpadala sila ng humanitarian aid sa mga biktima ng Typhoon Yolanda noong 2013. Ang 148-member Israeli delegation ay tumulong sa search and rescue operations, nagdala ng relief goods, at nagtayo ng field hospital na nagsagawa ng mga operasyon, tumulong sa panganganak ng mga buntis, at nagbigay ng medikal na pangangalaga sa iba pang nangangailangan. Noong 2018, naganap ang makasaysayang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Israel. Ang unang pagkakataon na bumisita ang isang nakaupong Pangulo ng Pilipinas sa Israel simula nang itatag ang diplomatikong relasyon. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, lumawak ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa larangan ng militar, kalusugan at kalakalan. Sa tumitinding tensyon sa rehiyon ng West Philippine Sea, lalo na sa mga agresibong hakbang ng China, kinikilala ng Pilipinas ang kahalagahan ng malapit na pakikipagtulungan sa mga kaalyado tulad ng Israel at Estados Unidos. Ang mga makabagong armas na gaya ng Spider Air Defense System ay nagbibigay sa Pilipinas ng pagkakataong protektahan ang sarili mula sa mga banta ng mga dayuhang puwersa. Higit pa rito, ang pagdating ng mga bagong defense systems mula sa Israel at ang taunang balikatan exercises ay isang malinaw na mensahe sa China. Hindi magdadalawang isip ang Pilipinas na gamitin ang tulong ng kanyang mga kaalyado upang protektahan ang kanyang karapatan sa teritoryo nito. Bagamat mahalaga ang diplomasya, hindi maikakaila na ang mga bagong teknolohiya at kooperasyong militar ay nagbibigay ng kumpiyansa sa bansa na ipagtanggol ang sarili sa gitna ng mga alitan. Sa kasaysayan ng ugnayan ng Israel at Pilipinas, ipinapakita nito na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang sa panahon ng kapayapaan, kundi pati sa oras ng kagipitan. Ang kanilang bilateral na relasyon ay hindi lamang sa diplomatikong aspeto, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng depensa at seguridad ng Pilipinas sa harap ng banta ng mga dayuhang puwersa. Sa tulong ng Israel sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas, sapat na nga ba ang ating kakayahan upang harapin ang banta mula sa China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share. Maraming salamat at God bless.